Nakabalik na sina Shirene, Alter at ang iba pa nilang kasama sa bahay ni Lumina. Lumabas si Shirene upang makalanghap ng sariwang hangin. Napakaganda ng mga bituin sa kalangitan, at talagang napakagandang pagmasdan ng mga ito, sabi ni Shirene habang nakatingin ito sa mga bituin. Sumunod naman sa kanya si Alter. Kanina ka pa ba dito sa labas? Tanong ni Alter kay Shirene. Ngayon lamang ako nakatulog ng ganoon kahimbing pagkatapos ng mahabang panahon. Lumabas lamang ako sandali upang makalanghap ng sariwang hangin at saka isa pa, nais kong mapagmasdan ang mga bituin sa kalangitan, sagot ni Shirene. Alam mo ba, matagal na akong hindi nakakatulog ng maayos. Ito ang una kong mahimbing na tulog na hindi ako nananaginip ng masama. Ako ay natutulog ng mahimbing na para bang isang patay, at pagkatapos, mayroong mga taong nakabantay sa akin at ayaw nilang umalis sa aking tabi hanggang sa ako ay magising. Oo nga pala, nasaan ang iba nating mga kasama? Pagpapatuloy na sabi ni Shirene. Naroon silang lahat sa kusina. Oo nga pala, nakakagaan lang ng loob dahil lahat sila ay walang naging gallows maliban na lamang kay Lumina dahil ito ay nadapa. Pero, lahat sila ay talagang nabigla sa mga nangyari, sabi naman ni Alter. Natutuwa akong marinig iyan, mabuti naman at ayos lamang silang lahat, sabi muli ni Shirene. Bukas, tatapusin namin ang lahat ng trabaho kasama ang mga matatanda. Ang mga halimaw na iyon ay mapapakinabangan pa upang maging pera. Ang kanilang balat at mga ngipin ay maaaring may benta. Oo nga pala, mga halimaw ba talaga ang tawag sa mga iyon, sabi muli ni Alter kay Shirene. Ang tawag sa kanila ay mga lobo, nabalitaan ko na mahal ang mga pangil ng mga iyon, sagot ni Shirene. Ha ha ha, tama ka, sabi muli ni Alter, may iba ako Shirene. Patawarin mo ako, seryosong sabi muli ni Alter kay Shirene. Ha, huwag mong sabihin iyan, wala kang kasalanan, sabi ni Shirene at ito ay biglang nagulat sa sinabing ito ni Alter. Sa totoo lamang, sobra akong naiinggit sa iyo, seryosong sabi muli ni Alter kay Shirene. Bakit naman, wala ka namang dapat ikainggit sa akin, sabi muli ni Shirene. Ang iyong mga pangarap, sabi muli ni Alter, bakit? Bakit ang aking mga pangarap? Gulat na tanong muli ni Shirene. Tama, ang mga pangarap na mayroon ka, siguraduhin mong makakamit mo ang lahat ng iyong mga pangarap, sabi muli ni Alter. Oo naman, pangako, gagawin ko ang lahat upang makamit ko ang aking mga pangarap, nakangiting sagot ni Shirene. Kinabukasan, si Shirene ay nakatakda ng bumalik sa Magic Academy. Maaari ka namang manatili pa ng isang araw dito, bakit ba masyado kang nagmamadaling bumalik, sabi ni Alter kay Shirene. Nais ko pa nga sanang manatili dito, ngunit, mayroon pa kasing isang bagay na kailangan kong gawin. Kailangan ko nang bumalik sa Magic Academy, sagot ni Shirene. Mag-iingat ka Shirene, siguraduhin mong ikaw ay magiging isang salamangkero, sabi muli ni Alter. Oo naman, bibisita ako muli dito kapag ako ay nagkaroon ng pagkakataon, sagot ni Shirene. Biglang niyakap ni Lumina si Shirene, kailangan mong bumisita muli dito. Kung magpapanggap kang hindi mo kami kilala pagkatapos mong maging salamangkero, bubugbugin talaga kita, sabi ni Lumina kay Shirene. Sige, pangako, bibisita akong muli dito, nakangiting sagot ni Shirene kay Lumina. Ako ay magpapaalam na, hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat sa inyong lahat, masayang pamamaalam ni Shirene kina Alter, Lumina at sa iba pa. Kung masyado kang nagsisisi, nais mo bang siya ay aking pabalikin, tanong ni Alter kay Lumina. Hindi na kailangan, hindi naman siya tuluyang mawawala. Si Shirene ay napakaastig kapag nagsusumikap siyang maabot ang kanyang mga layunin, seryosong sabi ni Lumina. Nakabalik na si Shirene sa Magic Academy at ang kanyang unang pinuntahan ay ang Astos.
Nagbalik si Shirene sa ASTOS dahil mayroon sana siyang nais pag-aralan. Nangyari ito noong unang beses siyang nakapunta sa ASTOS. Nagtanong siya noon kay Nade kung paano daw ba kaya niya malalaman kung saan nakapwesto ang kanilang research lab. Ayon kay Nade, kapag nakakita si Shirene ng nakaukit na numero na 19 sa kisame, kinakailangang hanapin ni Shirene ang silid na may kulay dilaw na pinto. At pagkatapos, may makikitang 300, ibig sabihin nito ay may 3 iba pang mga bloke na konektado malapit sa silid na ito. Habang paakyat ng hagdan, pinag-aaralan ni Shirene ang equation na ibinigay sa kanya ni Nade. At ang equation na ito ay ang tinatawag na the ASTOS Master Key. Ang Master Key na ito ay nilikha ng isang dating miyembro na nagtataglay din ng Savant Syndrome. Narating na ni Shirene ang research lab ng kanilang research group, tulad ng kung paano dapat pagsama-samahin ang lahat ng impormasyon upang mahanap ang landas patungo sa research group. Sa pamamagitan ng ASTOS, natutunan din ni Shirene na kinakailangan din niya ang kanyang pinagmulan, ang kanyang mahalagang mga koneksyon at lahat ng kanyang mga sandali upang makasama ang kanyang pamilya. Sa pamamagitan din nito, maaari niyang tahakin ang kanyang landas nang hindi nagmamadali. Nang mga sandaling iyon, sina Nade at Hiroki ay nagtatalo ng dahil sa pera na natalo sa kanila sa kasino na pinuntahan nila noong nakaraang araw. Bigla namang pumasok si Shirene sa silid at naabutan nito ang pagtatalo ni Nade at Hiroki. Ibig sabihin, bumalik kayo dito na ubos ang lahat ng inyong mga pera, sabi ni Shirene kina Nade at Hiroki. Kanina ka pa ba riyan? Gulat na tanong ni Hiroki kay Shirene. Ibig sabihin, kanina ka pa nakikinig sa aming pinag-uusapan, tanong naman ni Nade. Kararating ko lamang. Nakangiting sagot ni Shirene. Napansin mo ba, parang may kakaiba sa kanya, bakit kaya nakangiti siya ng ganyan, sabi ni Hiroki kay Nade. Maraming salamat sa inyong dalawa, nakabalik na ako, nakangiting sabi muli ni Shirene sa dalawa. Nagtungo sina Shirene, Nade at Hiroki sa ika-48 training ground ng Magic Academy. Nais kasi ni Shirene na ipakita kina Nade at Hiroki ang mga natutunan niya noong pumunta siya sa bundok kasama ang grupo ni na Alter. Lumikha si Shirene ng liwanag sa kanyang kanang kamay gamit ang kanyang photon output. Ang bagay ba na gusto mong ipakita sa amin ay ang iyong photon output? Mayroon na bang naging pagbabago sa iyong photon output? Tanong ni Nade kay Shirene. Parang may kakaiba talaga sa kanya. Ang mga photon ay dapat na lumiwanag palabas, ngunit ang photon na iyon ay mukhang nagtitipon sa loob, sabi naman ni Hiroki. Pinakawalan na ni Shirene ang liwanag na nasa kanyang kamay patungo sa talampas. Ang ginawa namang ito ni Shirene ay sobrang ikinagulat ni Nade at Hiroki. Ano itong ginawa mo? Paano mo ito nagawa? Nakagawa ka ng butas gamit lamang ang ginawa mong liwanag. Ito ay isang salamangka, ito ay talagang isang salamangka, manghang-manghang sabi ni Nade. Ibig sabihin ba niyan ay ang mga salamangkang ginagawa ko ay hindi totoo, sabi naman ni Hiroki. Ito ay isang napakalaking biro, sabi muli ni Nade. Ang aking ginawang iyan ay isang salamangka na ako mismo ang gumawa, at iyan ay tinatawag kong photon cannon, sabi naman ni Shirene. Photon, batay sa kung ano ang alam ko, ang isang pagsasanib na kinasasangkutan ng mga uri ng photon ay napakahirap gawin. Ang pagsasanib na ito kasi ay ginawa sa dalawang magkaibang uri ng omniscience. Kung ganoon, anong uri naman ng salamangka ang iyong ginawa? Tanong muli ni Hiroki kay Shirene. Ipaliliwanag ko sa inyo, pero, maaari bang pumunta muna tayo sa ibang lugar? Mayroon din kasi akong ibang bagay na nais sabihin sa inyo, sagot ni Shirene. Sina Shirene, Nade at Hiroki ay nagtungo sa isang kainan sa labas ng eskwelahan. Totoo ba iyang mga sinasabi mo? Gulat na tanong ni Hiroki kay Shirene.
Sinasabi mo bang naglagay ka ng bigat sa iyong photon output? Imposible, kung gayon, magagawa mo din ba ito sa kuryente? Sabi naman ni Nade. Nakakagulat talaga, nagawa mong lagyan ng bigat ang isang bagay na walang bigat, sabi muli ni Hiroki. Naguguluhan ako, sinasabi mo bang gumamit ka ng hindi tiyak na kaalaman? Tanong muli ni Nade. Oo, tama ka, at nagpapasalamat ako dito dahil simula noong nagawa ko ito, nawala na ang aking mga masasamang panaginip. At nang dahil din dito, natuklasan ko ang kahulugan sa likod ng mga masasamang panaginip na palaging bumabagabag sa akin, paliwanag ni Shirine. Talagang hindi ka panipaniwala, kung magagawa mong ayusin ang kaalamang iyon sa isang teorya at ipakita ito sa lahat, ito ay magiging isang napakalaking balita ng pagtuklas sa samahan ng mga salamangka. Hindi. Sa buong mundo pala, sabi muli ni Nade, ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Ngunit, hindi lamang dahil sa alam mo ang teorya sa likod nito, hindi nangangahulugan na magagamit mo na ang photon cannon. Kahit na mayroon kang omniscience, ang pag-unawa sa omnipotence ay magiging mahirap, sabi naman ni Hiroki. Ito ay maaaring maging mas hindi ka panipaniwala kaysa sa aming naisip, sabi muli ni Nade. Iyan nga ang dahilan kung bakit ko kayo nais kausapin. Nais ko sanang humingi sa inyo ng pabor, gusto ko sanang magsaliksik tungkol dito. Pero, dahil tayong lahat ay nakabakasyon ngayon, hindi tayo makakapunta sa silid-aklatan. Hindi ako makakapasok sa silid-aklatan ng mga maharlika ng mag-isa. Kaya naman, umaasa ako na masasamahan ninyo ako papunta sa silid-aklatan, paliwanag ni Shirine. Wala namang problema sa akin, pero, bakit naman hindi ka makakapasok sa silid-aklatan? Anong dahilan? Tanong muli ni Nade kay Shirine, bigla namang napatahimik si Shirine. Naisip niya na kapag inamin niya ang totoo kina Nade at Hiroki, pakitunguhan pa din daw ba kaya siya ng mga ito ng maayos. Gayunpaman, naisip din ni Shirine na kung hindi nila matatanggap ang totoo, hindi sila magiging tunay na kaibigan para sa kanya. Kaya naman, nagdesisyon si Shirine na sabihin na kina Nade at Hiroki ang totoo. Ang totoo kasi, hindi talaga ako isang maharlika. Ako ay isang karaniwang tao lamang, seryosong pag-amin ni Shirine kina Nade at Hiroki. Noong sanggol pa ako ay inabandona sa isang kwadra. Ang aking mga kasalukuyang mga kinikilalang magulang ang nakakuha sa akin at sila din ang nagtaguyod sa akin. Ang aking ama ay isang karaniwang tao lamang at ito ay isang hamak na mangangaso lamang, paliwanag muli ni Shirine. Nagtataka ako kung bakit malungkot ang iyong ekspresyon. Iyan ba ang nais mong sabihin sa amin? Sabi ni Nade kay Shirine. Sa tingin mo ba ay may katuturan ang lahat ng mga sinabi mo? Sabi naman ni Hiroki. Hiroki, ano ba iyang sinasabi mo? Sabi naman ni Nade kay Hiroki. Nade, naiintindihan mo ba ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ng lalaking ito? Nasasabi mo lamang iyan dahil hindi mo alam ang implikasyon ng mga sinabi niya, seryosong sabi ni Hiroki kay Nade. Kahit na ito ay edukasyon o salamangka, hindi lang ibig sabihin na ngayon lang siya nagsimula. Sa loob lamang ng 3 buwan, nagawa na agad niyang makaabante sa ika-5 klase at ako ay tinalo niya sa harap ng buong eskwelahan, pagpapatuloy na sabi ni Hiroki. Nagulat naman sina Nade at Shirine sa mga sinabi ni Hiroki dahil inakala nila na hindi matatanggap ni Hiroki ang ginawang pag-amin ni Shirine. Kahit na ganoon ang katayuan niya sa lipunan, nagawa pa din niyang makipag-date sa isang henyong babae, sabi muli ni Hiroki. Pwede ba Hiroki, tumahimik ka nga, sabi naman ni Nade kay Hiroki at tinakpan nito ng kanyang kamay ang bibig ni Hiroki para tumigil ito sa pagsasalita. Shirine, huwag kang mag-alala, hindi mahalaga sa amin ang katayuan mo sa lipunan. Para sa akin, ikaw ang aking nag-iisa at natatangi kong kaibigan, masayang sabi ni Nade kay Shirine.
Maraming salamat sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Shirane at siya ay nakahinga na ng maluwag dahil natanggap ni Nade at Hiroki ang kanyang ipinagtapat sa mga ito. Sandali, alam na ba ni Senior Amy ang tungkol sa iyo? Tanong muli ni Hiroki kay Shirane. Gaano na ba kayo katagal magkakilala ni Senior Amy? Tanong naman ni Nade. Simula pa noong mga bata pa kami, pero hindi maganda ang aming naging relasyon noong una naming pagkikita. Sagot ni Shirane. Teka lang, sabihin mo nga sa akin ang lahat, medyo napapaisip kasi ako. Sabi muli ni Nade.